Magandang araw ulit sa inyo mga kamaster. Bali, gagawa po ulit tayo ng panibagong video tutorial. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko muna magpasalamat sa mga kamaster natin na nag-subscribe sa ating YouTube channel. Sana po ay patuloy niyong suportahan ng ating channel para makapag-upload pa tayo ng maraming video tutorial at makatulong tayo sa mga nag-uumpisa pa lamang na electrician na katulad natin. So yan mga kamaster, maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa atin. Ang topic natin ngayon ay stop, start, sequence control. Bali medyo iba lang yun sa atin kasi yung normal na stop, start, sequence control ang ginagamit ay dalawang momentary push button. Pero yung sa atin, isang momentary push button lamang ang ating gagamitin. So ipapaliwanag natin yan, actual wiring tayo at syempre may kasamang diagram. So yan mga kamaster, bali umpisa na natin to para maituro ko na sa inyo. Pero bago lahat, ihanda ko muna yung mga device na gagamitin. So mabilis lang to mga kamaster, ikakat ko lang sandali yung ating video. So yan, mabalik tayo mga kamaster. Bali naihanda na natin lahat ng ating gagamitin para sa ating sequence control na stop start. Bali nga pala mga kamaster, gumawa na rin ako ng ating ladder diagram na ating susundan. Yan. So mapapansin niyo dyan mga kamaster, ang diagram niya ay may similarities sa forward reverse sequence control kasi halos parehas lang sila, no? Yun nga lang, isang magnetic contactor lang ang ating gagamitin. So siguro ilalagay ko na lang dito sa gilid mga kamaster kung saan kita siguro yung ayan, para habang nagda-diagram tayo makikita ninyo yung actual na takbo ng wire. Isa pa nga pala mga kamaster, kung makikita nyo sa ladder diagram, ayan, si line 1 lamang yung pumunta sa sequence control circuit. Si line 2 diretso lahat yan sa coil ng ating mga device. So, para maiwasan yung pagsasalubong at sa troubleshooting syempre para hindi mahirap. So, yan. Tignan pa natin ang isang tape. Ay, yung usbong. So, yan mga kamaster. So, yan. Kita naman siguro. Ating konti. Yan. Kita na. So, umpisa na tayo mga kamaster. Bali, una tayo dito sa ating push button. Ang ating gamit ay normally open. So dito, saan ba makikita yung normally open? Hindi makita. So yan. So yan, ayaw makita. Bali, normally open na lang ating gagamitin. Ano? Lagay ko lang to sa normally open. Okay. Sa gitna yung ating normally open. Tapos, sabi dito, pupunta ka ng normally close naman. Normally close ng ating magnetic contactor. Para sa mabilis na pagka-wiring mga kamaster, lagi nyo tatandaan yung mga posisyon ng auxiliary contact tulad ng normally close at normally open kung saan ba sila nakapwesto para mas mabilis. No? Huwag kayo magbe-base sa number kasi medyo matagal yung ganung process. Mas maganda na alam nyo kung saan nakaposisyon yung normally close at normally open. So sabi dito kasama sa normally close ay marami. So paparallel tayo dito sa normally open ng relay 1. Bali ito yung relay 1 natin, ito naman si relay 2. So dalawang relay ang ating gagamitin sa ating sequence control. Bali itong normally close, pupunta siya sa magpaparallel sa normally open ng relay 1 at normally open ng magnetic contactor at normally open naman ni relay 2. So medyo madami pala to. So gagamit tayo ng color coding para mas madali nyo masundan mga master. Wala tayong wire. Medyo matagal itong tutorial na ito mga master. Medyo matagal ko na rin itong hindi nagagawa. So maglalagay tayo ng 4 na wire. Tama ba? 4?
Bali, isa, dalawa, tatlo. So, tatlo lang pala. Tatlong dilaw lang. So, tatlo. Pagsama-samahin natin yan. Normally close. So, mga kamaster, pag ganito, siguro mas maganda na sa ilalim tayo maglagay ng normally close. Pag medyo madami. Kahit saan naman yan mga kamaster. Wala namang common dyan eh. Pero mas maganda na dito tayo maglagay sa ilalim. So yan, tumataglit ang ating board. Ay, ayaw. So yun, nakakabit na natin. Bali, ayan, tatlong papunta sa ating mga device. So, unahin na natin tong normally open ni relay. Bali, ito magiging holding contact ni relay. So, normally open sa ibabaw. So, gagamit tayo dito. Ito, normally open. So, kahit saan naman yan, no, mga master. So, yan. So, okay na. Tapos, papunta na siya sa coil. Gagamit tayo ng ibang kulay ng wire para hindi nakakalito. Sundan nyo lang mga kamaster yung ating ginagawa. Ayan. Bali ito, normally open. So, yun yung sinasabi ko mga kamaster, no? Pagkabisado na yung position ng mga auxiliary contact, so, madali nyo nang matitrace. Mas madali kasi mag-wirings kapag wala pa yung mga relay, ganyan. Mga socket pa lang yung nakalagay. So, mas madali mag-wiring kapag ganyan. So, yan. Papunta na to dito, mga kamaster. Bali itong holding contact. Yan. Ito mag-hold ng ating supply. Ay, mali pala ang ating position ng camera. So, ayusin natin lang. Ayan. Ayan mga kamaster. Yung tatlong wire na nilagay natin kanina. Tapos sabi dito, yan, yung normally close ng magnetic contactor palabas dito ay pumunta naman sa normally close nito ni R2. Ito, relay 2. So, ilagay natin yan. Normally close. Papunta din sa coil nito ng relay. Pwedeng dumaretso dito. Teka lang. Para mas maintindihan yung mga master. So, ayan. Normally close. Ayan mga master. Normally close. Lagi nasasanggi ha. Isa na yan. Punta tayo dito naman sa kanya common. So, yung normally close nito, nandito naman sa dulo. So, gamit tayo ng ibang kulay ng wire para mas madaling maintindihan. So, yan mga master. Dito yan, normally close. Ito ang normally close ng R2. Tapos sabi, normally close daw, pupunta ulit sa coil ng, ito, coil ng R1. Normally close ng R2, pupunta sa coil ng R1. So, ipaparallel lang natin yan dito mga kamaster. So, kayo na mamili, pwedeng dito, o pwedeng dito sa ibabaw. So, parehas lang yan. Pero, dito natin ilagay sa
Lalim. Ito yung tinatawag na holding contact. So pag wala to, ang mangyayari ay jog yung control. So yan, bali tapos na tayo kaagad dito sa circuit ng relay 1. So ganun po ang diskarte mga kamaster sa pag wawiring ng actual. Bali unahin nyo muna unang circuit, pangalawang circuit naman para hindi magulo. So tsaka na kayo magdagdag ng mga wire na yan kapag natapos nyo itong mga circuit na to. So pangalawa, dito tayo sa baba. Ito naman yung latching, parang latching nya, no, reset. Ito yung pinaka-reset, tong R2. So sa pag-wiring, bali ito ulit, kumuha tayo ulit dito ng isang wire. Ito, itong nilagay natin dilaw dito. Papunta naman daw siya sa normally open ng ating magnetic contactor. Yan, normally open. So dito yan sa kabila. Dito na lang tayo kumuha ng normally open. Siguro i-clean natin, no, mga master, para hindi sayang ang wire. Ay, sagi na naman ang ating telepono. So, ayusin ko lang mga master. So, yan. Ayan mga master. Bali, mula sa dito, pumunta tayo dito sa normally open ng kabilang contactor. Tapos sabi dito, normally open na magnetic contactor, pupunta naman sa normally closed ng relay 1. Bali dito naman tayo. Mula rito, papunta naman dito. Normally open na magnetic contactor, papunta dito. So, kuha tayo ng kulay blue. Bali ito. So kung mapapansin nyo mga kamaster, medyo madaling mag-wiring kapag kabisado mo yung mga auxiliary contact. Kaya yun yung pag-aaralan nyo mga kamaster. So normally open, pupunta sa normally closed nito ng relay. So yan, normally close. Ito normally close. Comment lang kayo mga kamaster kung ano yung gusto nyong gawin nating sequence control. Kahit ano, wag lang PLC. Wala po kasi akong PLC dito. So, normally close. Pupunta sa normally close sa R2. Dito na kaagad sa R2. R2 na coil. So, doon natin ilalagay yan sa R2 na coil. Tingnan natin kung abot. So, abot naman siya. R2 na coil. So yan, coil ng R2. So may kasama pa siya ng sa R2 eh. Bali hindi mo natin hihikitan yan. So ayan mga master. Tapos, ayan. Tapos, sabi dito, yung R1 na normally closed, may kasama yan. Ito naman ulit, sa pang wire. Papunta naman sa normally open dito. So, normally open tayo. Punta tayo normally open. Ito, papuntang normally open. Normally open. Ito po, sa ibabaw ang normally open.
O nga pala mga kamaster, kung gusto nyo shoutout, sabihin nyo lang. Isa-shoutout natin yan. Free shoutout. Dahil Pasko ngayon, libre ang shoutout. So, ganun po tayo mga kamaster. Pag Pasko, libre ang shoutout. Pero pag hindi Pasko, syempre may bayad ang shoutout. Biro lamang mga kamaster. So, yan. Papunta daw to sa coil ng R2. Ayan. Isasama lang natin dito. So, ayan mga kamaster. Bali, nabuo na natin tong circuit na to. Ay, nakatingala pala. Ayan. Yan, nabuo na natin tong circuit na to. Tong sa relay 1 at relay 2. So, nabuo na natin siya, no? Buo na. Bali, pupunta naman tayo sa magnetic contactor. So, sabi dito, kay magnetic contactor, so hindi siya kasali dito, no? Panibagong wire to. Bali, hindi siya natin sasama. Papunta sa ito, normally open ng R1. Ito yung R1 natin. Normally open. Punta tayo normally open. Normally open ng R1. Punta tayo dito sa normally open. So, ayan. Tapos, palabas niyan ay sa normally open. So, normally open. Magnetic contactor yon mga kamaster, yun na dito, no? Punta tayo dito sa normally open. Normally open. Bali dito. Normally open. So, papunta naman to sa normally close ng magnetic contactor. Ayan, mamaya na to. Bali, papunta mo tayo ng normally close ng relay 2. Bali, normally close. Ayan, normally close. Normally close ng R2. So, ito yung normally close nya. Papunta na sa magnetic contactor. Natin to mga master. So, nasa na ba tayo? Ito, normally close. So, kung hindi pa kayo masyadong sanay sa sequence control, tip ko lang sa inyo mga kamaster, pag-aralan nyo muna yung mga auxiliary contact, kabisaduhin nyo, no? Kumuha kayo ng sarili nyo diskarte kung paano nyo makukuha yung ano siya, papunta sa coil.
So yung holding contact ng magnetic contactor, pwedeng wala na yan. O kung gusto nyo, lagyan nyo pa rin. Yung sinasabi kong holding contact, ay ito po yun. Pwede nyo lagyan, pwedeng hindi. So para lang may sure natin na mayroong mag-hold sa kanya. Pupunta to sa normally open ng magnetic contactor. Nasaan ba yung normally open ng relay natin? Kanina ito, normally open ito. Ito. Pagsamahin na natin. So yan. Tapos ay pupunta to sa normally open ng magnetic contactor. Sa ibabaw. Bali, madalas tong anong to, sequence control, makikita nyo sa PLC. No? Meron ito sa PLC. So, yan. At ginawa nga natin sa actual naman. So yan. So okay na. So buo na yung ating circuit. Buo na to. Buo na yung R1, buo na yung R2, buo na yung magnetic contactor. So ang hindi na lang buo ay yung puso mo. Joke lang. Biro lang mga kamaster. So, yan. Lakihan natin to. Tapos, kuha tayo ng ating pang-supply. Wala tayo mga kamaster. Ito na yung ating line 1. Papasok na siya. Charan. Yan, yung ating line 1. So, si line 1 ay didikit natin dito. Yan. No? Didikit natin dito. At kung magkakasya siya dito, sana magkasya para hindi na tayo magputol pa. So, yan. Sa push button natin. Ilalagay natin siya sa common. Ayan. Ayun, kasya. My goodness, gamit na gamit. Kasyang kasya mga kamaster. So, buo na ang ating control circuit. Ayan. Lalagyan na natin siya ng relay. So, siguraduhin lang natin na 220 at 220 yung ating supply. Ang relay nga pala mga kamaster ay iba-iba ang voltage, no? Depende sa paggagamitan nyo, meron yan. So, hanapin lang natin yung sa nating relay. Medyo nawawala. Makikita nyo yung voltage ng relay ay banda dito, sa loob, sa coil na mismo. Ayan, no? Yung pula. Ayaw mag-focus. Yan. Ayan mga kamaster, yan sa coil mismo. 240 volts. So yan o. 240 volts. Yan. Yan yung po makikita yung mga kamaster. Lagyan natin to. Yan. Buo na ang ating control circuit. So ngayon,
Para totally mabuo na siya, ay ilalagay na natin ang line 2 natin. Kasi hindi pa buo yan. Wala pang line 2 lahat eh. So, kukuha tayo ng ating wire pang jumper. So mga kamaster, ang bubuin na lang natin ito, yung line 2 sa gilid niya ito. So jumper lang tayo, jumper lang, dire-diretso na. Huwag nyo lang i-mekos-mekos at talaga naman putok yan. Ito ay dadiretso na sa line 2 mga kamaster ng ating magnetic contactor. So yan, nakikita nyo ba? Yan. Balik lang natin itong ating mahiwagang camera. So yan. Tapos ito naman, yung dulo, syempre, jumper ulit yan. Kasi tatlong device yan. Dito, lalagyan natin ang pan-jumper. So yan. Pinaparallel lang natin. Tapos, papunta naman to dito. So yan. Huwag nyo i-pass forward mga kamaster yung video, no? Kasi mahihirapan kayo nyan. Hindi nyo kung papaktaw-paktawin nyo yung video. Siyempre mga kamaster, pa-subscribe sa ating YouTube channel. Nga pala mga kamaster, yung sequence control sa PLC, kaya po yan sa actual gawin. No, kung ano nagagawa ng PLC, nagagawa rin po sa actual wiring katulad nito. Yung may mga magnetic contactor, relay. Yan. Mas makakatipid nga kayo pag ganito yung ating gagamitin. So, kompleto na ang ating circuit. Bali, itetest na natin siya. At syempre mga kamaster, bago natin itest yan, isaksak muna natin. Sa likod ng board ay may supply. So tanggalin ko muna yung board. Ayan, mahiwagang supply. So ito po ang aking opisina. Dito ako lagi gumagawa ng aking control circuit. Nga pala mga kamaster, ako po ay test the graduate. NC2 holder po ako. Sa ngayon wala pa akong NC3 kasi no budget pa. Wala pa tayong pera-pera. Medyo mahal ang kuha ng NC3, pero kaya naman, no? Kaya naman natin yung assessment. So nag-iipon lang tayo. So yan mga kamaster, takluban natin itong ating terminal block. Nga pala kamaster, kapag ikaw ay industrial electrician, ay magkakaroon ka ng sariling opisina. Yan ang kagandahan, naka-aircon ka pa. So isaksak na natin ito mga kamaster. So yan, saksak na yung ating supply. So, ngayon, testing na naman natin kung gagana ba yung ating kalokohan. So, yan. Start natin. Yun. Pumalo, mga kamaster. Nakikita nyo? Pumalo po yan, mga kamaster. So, stop ko naman siya, no? Stop ko. So, yun. Nakikita nyo ba, mga kamaster? Start. Stop. So, yan. Tingnan natin yan sa malapitan. No? Push button. Push ko, start ko. So yan. Stop ko. Yan. So ganun lamang po kadali mga kamaster. At itong mga ating relay, nakikita nyo yung latching ay si R2. Yan, baka mga kamaster, baka sabihin nyo dinadaya ko kayo. Yan. So yan. Isang push button lamang mga kamaster. So, ganun lamang po ang mag-wirings. So, syempre, close up natin yung ating diagram. Okay, wait lang mga kamaster. So, yan, tinanggal na natin. So, pakita natin yung ating diagram. Screenshot nyo na lang to mga kamaster. Maraming pwedeng paggamitan nito, lalo na sa mga industrial company. Halos ganito na lahat ng stop-start. Ayan, ako, naputol. So, yan mga kamaster, line 2 lang naman yung naputol. So, ayan po.
Yan, screenshot na lang mga kamaster, pamine na lang. Yan, shipping fee, free yan, free. So yan mga kamaster. So yun, hanggang dito na lang po tayo mga kamaster. Maraming salamat ulit sa ating sa inyong panonood, no. Sa ulitin na lang ulit mga kamaster. Thank you.